Sa isang tahimik na village na tinatawag na Kurim sa Czech Republic, isang kakaibang video ang nakita. Isang ama na si Edward ang nag-set up ng isang CCTV baby monitor para sa kanyang bagong silang na sanggol. Sa kanyang monitor, sa halip na ang kanyang bagong silang na baby, isang nakapanginginig na bagay ang kanyang nakita. Ang CCTV ay pumick up ng ibang signal sa kalapit na mga kapitbahay kung saan isang bata na tila hubad at nakatali ang kamay sa kanyang likod ang kanyang nakita. Ang batang lalaki ay malnourished at tila napapaligiran ng dumi. Isang kamay ang tila sinusubuan ng bata ng pagkain at sa sumunod na mga sandali, ang batang lalaki ay tila may isinubo pa na kung ano na nanggaling sa sahig. Puzzled sa kanyang nakita, si Edward ay tumawag ng mga otoridad at dito mabubunyag ang isang nakakagulat na kaso na tila isang pangyayari lamang sa isang pelikula at hindi mo iisipin na isa palang true to life story. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ng magkapatid na Ondrej at Jacob. Ang Kurim ay isang bayan na makikita sa Brno Country District sa South Moravian Region ng Czech Republic. Mayroon itong populasyon na nasa 11,000 at ang mga nakatira dito ay mostly middle class. Mayroon itong low crime rate kaya walang nag-akala na sa isang bahay sa isang tahimik na village na ito dahil sa isang maling signal ng CCTV, isang sikreto ang sumambulat kung saan ang buong kwento ay tila isa lamang pangyayari sa isang movie na gawa ng isang writer na psychopath. May 10, 2007, isang ama na si Edward ang nag-set up ng isang CCTV baby monitor para sa kanyang bagong silang na sanggol. Sa kanyang gulat, sa halip na ang mukha ng kanyang anak, isang hubad na batang lalaki ang kanyang nakita na tila ba nakatali pa ang mga kamay sa likuran nito. Sa video ay mayroong isang kamay ng babae ang nagpapakain sa batang lalaki at may pagkakataon pa na may isinubo ang batang lalaki na kung ano mula sa sahig. Sa nakitang video, ang ama na si Edward ay agad na tumawag sa mga otoridad. Kung ang isang kapitbahay ay mayroon ding katulad ng baby monitor na mayroon si Edward, maaari na magkaroon ng mix-up ng signal dahilan para makita niya ang hindi dapat makita. Ang mga otoridad ay inisa-isa ang mga kalapit-bahay at sa kanilang paghahanap, sila ay dumako sa isang yellow house kung saan nakatira ang magkapatid na sina Clara at Katarina. Si Clara Mawirova ay isang 31 years old na single mother of 3. Siya ay nakatira sa bahay na yon kasama ng kanyang 3 mga anak, si Jacob na 9 na taon, Ondrej na 8 taon, at Anika na 13 taong gulang. Kasama sa bahay na yon ay ang kanyang kapatid naman, ang 33 years old na si Katerina. Sa pagtatanong sa mga otoridad, ang magkapatid na Clara at Katerina ay nagpaunlak naman at pinapasok pa ang mga otoridad sa bahay. Sa paglilibot sa loob, isang closet o tila isang maliit na pinto na nakalak ang nakita kung saan ang magkapatid ay todo tanggi na iyon ay buksan. Ang mga otoridad ay kinailangan pa na humingi ng tulong sa fire department para mabuksan yon at nang iyon ay nabuksan, nanginig sila sa kanilang nakita. Ang nakita ng mga otoridad sa likod ng pinto na yon ay ang batang lalaki na nakita nila sa baby monitor. Walang iba kundi ang bunsong anak ni Clara na si Ondrej. Si Ondrej ay nasa loob ng isang napakaliit na kulungan, obviously dehydrated at napapaligiran ng kanyang sariling mga dumi. Ang 3 mga bata sa bahay na yon ay na-rescue at ang mga otoridad ay agad na kwinestyon ang magkapatid. Sa 3 mga bata, tanging si Ondrej at Jacob lamang ang nakaranas ng abuso. Nang kwestiyonin ng mga otoridad ang 2 bata, nakakalungkot na marinig na sa kanilang tingin, ang nangyari sa kanila ay nararapat lamang at tamang kaparusahan.
Ang 13 years old na si Anika naman ay walang naranasan na kahit na ano pa mang klase ng abuso, at ang pinaka-interesting sa kasong ito, nalaman ng mga otoridad na si Anika ay isang ampon lamang. Nagsimula ang pagpapahirap sa magkapatid na Andre at Jacob nang pumasok sa kanilang buhay si Anika, at simula noon, malaimpyerno na ang sinapit ng tunay na mga anak ni Clara. Ang magkapatid na Clara at Katerina Mawirova ay galing sa isang relihiyosong pamilya. Ang kanilang pamilya ay sobrang seryoso pagdating sa kanilang religious beliefs, kaya nang sila ay magdalaga, sila ay mayroong paniniwala na matatawag na unreasonable at unacceptable. Isa na dito ay ang paniniwala na sila ay the chosen ones. Si Clara in particular ay naniniwala na siya ay nasa daigdig para sa isang espesyal na misyon kung saan siya ay mayroong divine powers. Dahil dito, sa isang pagkakataon, si Clara ay sinubukan na sakalin si Katerina sa paniniwala na kaya niya iyong buhayin pagkatapos. Noong siya ay 18, si Clara ay nakilala si Radek Kufal. Ang dalawa ay nagpakasal at kalaunan, si Clara ay ipinanganak si Jacob at sinundan ni Andre. Ang kanilang pamilya ay masayang nagsama. Si Clara ay nag-aral at nakakuha ng trabaho bilang isang sekretarya at patuloy pa din sa kanyang paniniwala na siya ay may misyon na dapat gawin. Nagsimula siyang isipin na ang kanyang marriage at mga anak ay isang hadlang sa pagtupad sa misyon na yun. Unfortunately, ang pagsasama ng mag-asawang Radek at Clara ay nauwi din sa hiwalayan. Hindi malinaw ang dahilan sa hiwalayan na yun, pero maaari na iyon ay may kinalaman sa mga unusual na paniniwala ni Clara. Bagamat hiwalay na sa asawa, hindi naman iyon naging hadlang para ang mag-iina ay maging masaya. Si Clara ay kilala bilang isang loving at caring na mother. Sobrang alaga siya sa kanyang dalawang mga anak at madalas na sila ay nasa labas for a vacation. Ang mag-iina ay masayang namumuhay, pero iyon ay nagbago nang si Anika ay pumasok sa kanilang buhay. Isang araw, ang kapatid ni Clara na si Katerina ay binisita ang mag-iina kasama ang 13 years old na si Anika. Kaawa-awa ang kalagayan ni Anika. Ang kanyang mga magulang ay parehong patay na. Siya ay nagpalipat-lipat ng bahay ampunan bago napunta sa isang child trafficking ring sa Norway kung saan siya nakaranas ng walang kapantay na sexual abuse. Si Anika ay nagawa na makatakas doon at tinulungan ng isang doktor kung saan nadiskubre na siya ay mayroong leukemia at kidney failure. Si Anika ay malapit na din daw mabingi at mabulag at nangangailangan ng tutok na pangangalaga. Nakiusap si Katerina kay Clara na ampunin nito si Anika, at si Clara bilang isang ina ay nakaramdam ng awa kay Anika kaya siya ay pumayag. Simula noon, si Anika ay tumira na sa bahay ng mag-iina. Sa pag-aalaga kay Anika, si Clara ay nagsimulang makareceive ng text at email galing sa isang mystery doctor na nagsasabing siya ang doktor ni Anika at mayroon siyang perfect treatment plan. Ang dalawa ay nagkasundo na magkita isang gabi sa kotse ng doktor. Medyo may kadiliman sa loob ng kotse, kaya hindi aninag ni Clara ang mukha nito, at doon ay ibinigay nito kay Clara ang medical record at diplomatic passport ni Anika. Ang mga dokumento na ito ay naging garantiya kay Clara na ang doktor na yun ay alam talaga ang kanyang ginagawa, kaya si Clara ay buong buo na ibinigay ang pagtitiwala dito. Kahit na nga ba, minsan, questionable na ang instruksyon na itinuturo nito. Ayon sa doktor, kailangan ni Anika ng much love, attention at affection. Kailangan ni Clara na paulanan si Anika ng mayat-mayang papuri at bigyan si Anika ng regalo araw-araw na makakatulong para makalimutan nito ang naranasang traumatic experience. Kailangan din ni Anika ng full body massage
na tumatagal ng halos 8 oras na mostly ay nakafocus sa kanyang genitals para naman makatulong sa kanyang medical condition. Ang mga instruksyon ng doktor para sa pangangalaga kay Anika ay nakukuha ni Clara sa pamamagitan ng text messages lamang. Dahil sa tuwing pupunta si Anika sa ospital para sa kanyang chemotherapy, si Katerina lamang ang kasama ni Anika at hindi allowed si Clara na sumama. Sa pananatili ni Anika sa bahay ng mag-iina, ilang mga kaibigan ni Clara ay may napuna na kakaiba sa pag-uugali ni Anika. Ayon sa mga ito, si Anika ay umiiwas ng eye contact at madalas na tumanggi na maglakad. Palagi itong nagde-demand na buhatin ni Clara at madalas din na mag-inarte na papatayin ang sarili kapag hindi nakuha ang gusto. Sa atensyon ni Clara, dahil sa ayaw niya ng kahati, si Anika ay inireklamo din sina Andre at Jacob na siya ay binubuli. Si Clara naman ay naniwala sa sumbong na ito ni Anika, kaya siya ay nagsimula na kasuklaman ang kanyang tunay na mga anak. Kalaunan, ang focus ni Clara ay napunta na lahat kay Anika at sina Andre at Jacob ay madalas na sa pangangalaga ng kanilang grandparents. Ready na si Clara para sa adoption ni Anika, pero nagkaroon pa ng problema. Ayon sa doktor ni Anika, ang pag-adopt kay Anika ay imposible na dahil sa paratang na sina Andre at Jacob ay binubuli si Anika. Totoo man o hindi, si Clara ay humingi ng payo sa doktor sa kung ano ang kanyang dapat na gawin. Ayon sa doktor, ang mga anak niya ay may evil spirits at kailangan na iyon ay pagalingin sa pamamagitan ng therapy. Sinuggest ng doktor ang tough love physical punishments at very hard discipline at iyon naman ang eksaktong ginawa ni Clara. Ang kanyang mga anak ay tinatamaan sa kahit anumang maliit na dahilan. Yung tila ba gagawa na lang siya ng dahilan para ang mga anak ay parusahan. Sa pamamagitan ng kanyang bare hands, wooden spoon at belt, ay pinapalo niya ang kanyang mga anak at ikukulong din ang mga ito sa isang maliit na kwarto overnight. Shocking na maituturing na ang isang dating maalaga at mapagmahal na ina ay naging isang monster dahil lamang sa isang bagong kakilala na may kahabag-habag na istorya. Si Clara ay sinasabing mayroong schizophrenia. Siya ay mayroon ding description bilang isang mahina at madaling manipulahin ng iba. Maari kaya na may role ang katangian niya na ito kung bakit nagawa niya na mas pabura ng isang ampon kaysa sa kanyang sariling dugo at laman. August 2006, ang mystery doctor ay nagsabi na ang kasalukuyang treatment na ginagawa sa magkapatid ay ineffective. Kaya inirekomenda naman niya ang isang shock therapy. Sinabi ng doktor na si Clara ay kailangan na tapusin ang pagiging ina sa magkapatid na Andre at Jacob at kailangan ni Clara na dalhin ang mga ito sa isang cottage sa lugar na Veverska, Bitiska. Isang tagong lugar na 13-minute drive ang layo sa bahay nila Clara sa Kurim. Medyo naguluhan si Clara sa suggestion na ito, pero sa huli, sa pag-asa na gumaling ang kanyang mga anak sa pagkaroon ng sinasabi nilang evil spirits, siya ay pumayag din. Sa cottage na yon ay naroon ang kapatid na si Katerina, 2 nagngangalang John at isang babae na nagngangalang Hana Basova na nakilala ni Clara noong nakaraang summer camp. Ang cottage na ito ang magiging isang tahimik na saksi ng walang kapantay na cruelty na mararanasan ng 2 magkapatid. Ang magkapatid na Andre at Jacob ay ikinulong doon sa isang maliit na kulungan ng aso. Sila ay binibigyan ng pagkain na nakalagay sa lalagyan ng pagkain ng aso at doon na din sa kulungan na iyon dumudumi. Ang magkapatid ay pinagbawalan na makipag-usap sa kanilang ina sa isa't isa o kahit na sino man. Ito ang kanilang mental torture. Meron din silang tinatawag na water torture. Si Clara ay idinudukdok ang kanilang mga ulo sa tubig hanggang sa ang 2 magkapatid ay tila malapit ng malagutan ng hininga.
Wala silang kalaban-laban dahil sa ang tiyahin na si Katerina ay pinipigilan ang kanilang mga braso at kamay na nasa kanilang mga likuran. Ang abuso ay hindi lang gawa ni Clara at Katerina. Ang ibang mga tao na naroon ay may parte din sa abuso, maging ang ampon na si Anika. Ang magkapatid ay sapilitan nilang pag-aawayin at mayroon pang ibang abuso na hindi ko na sasabihin. Ang pinakamalala at pinakagrabe sa kanilang ginawa ay nang sila ay pumiraso ng laman sa puwitan ni Andre, kung saan ang laman na iyon ay pilit na ipinakain kay Andre. Ang iba ay nagawa din na iyon na itikman. Kalaunan, sila ay pumiraso din sa ibang parte ng katawan at pilit na ipinakain iyon sa magkapatid. September 2006, si Clara ay sinubukan muli na ituloy ang pag-adapt kay Anika, kung saan siya ay successful na. Sa tuluyang pag-ampon na ito, sina Andre at Jacob ay buong-buo na napunta sa pangangalaga ni Katerina. Mas gusto ni Clara na ang kanyang full focus ay nasa kay Anika, na sa kanyang paningin at pag-iisip ay ang may pinakakailangan ng extra atensyon. January 2007, sina Clara ay muling bumalik sa kanilang bahay kasama si Katerina. Patuloy pa din ang abuso na nararanasan ng magkapatid. Sila ay tinali sa isang maliit na kwarto kung saan si Clara ay nag-install ng baby monitor para palaging obserbahan ang mga bata. Si Anika sa kabilang banda ay buhay prinsesa, kabaligtaran ng sitwasyon ni na Andre at Jacob na parehong nakakulong hindi lang sa malamig at maliit na selda na naroon, kundi din sa isang cycle ng suffering na tila wala ng paraan na makatakas pa. Hanggang ang katotohanan sa kanilang pagdudusa ay nabunyag, salamat sa isang ama na nag-set up ng CCTV baby monitor para sa kanyang bagong silang na sanggol. Matapos na nabunyag ang lahat, sina Andre, Jacob at Anika ay dinala sa isang children's home, kung saan matapos ng ilang araw, ang 13 years old na si Anika ay biglang nawala. Kaya ang mga otoridad ay todo hanap para makita ang dalaga, hanggang isang revelasyon ang sa kanila ay sumambulat. Sa investigasyon ng mga otoridad, si Anika ay isang malaking scam. Hindi siya isang 13 years old lamang, kundi isang 33 years old na babae na si Barbara Skrilova. Si Barbara ay mayroong sakit na tinatawag na hypopituitarism, isang kondisyon kung saan ang mayroon nito ay mas mukhang bata at mas maliit ang katawan kumpara sa kanyang aktwal na edad. Noong bata pa man, siya ay kilala na bilang isang schemy at manipulative. Dahil sa kanyang kondisyon, sa kanyang teenage years, ang trato sa kanya ng mga tao ay isa pa ding bata, dahilan para iyon ay kanyang kasuklaman. Kalaunan, siya ay nagpasya na gamitin ang kondisyon na ito at nagpanggap bilang isang bata. Pinaniwala niya ang ilang mga pamilya na siya isang batang ulila na kailangan ng kalinga para siya ay ampunin. Napaniwala niya ang isang pamilya at habang on process ang kanyang adoption, siya ay nabuking at pinadala sa isang ospital ng mga tililing. Siya ay nakatakas at sinubukan muli na magpaampon sa isang pamilya, ngunit siya ay muling nabuko at pinadala muli sa isang mental hospital. Nang siya ay na-release doon, si Barbara ay nakakuha ng degree in music performance at art at kalaunan ay nakilala si Katerina. Siya ay muling nagpanggap na isang bata, and the rest is history. Pero alam mo ba, si Katerina ay alam ang tunay na identity ni Barbara at tinulungan pa si Barbara na magpanggap at ipinakilala sa kapatid na si Clara. Sa planong pagpapanggap, si Katerina ay binigyan si Barbara ng makeover. Si Barbara ay sumailalim sa breast reduction at liposuction. Sila ay gumawa ng false identification documents at ginamit ang isang kaibigan ni Katerina na 13 years old sa fake identity. Ipinakilala ni Katerina si Barbara kay Clara
At sa kanilang kahabag-habag na pekeng istorya, ay kinumbinsi si Clara na ampunin si Barbara. Sa loob ng 8 buwan, ang mga otoridad ay walang gaanong impormasyon sa whereabout ni Barbara hanggang siya ay nakita sa Norway. Matapos na tumakas sa children's home, siya ay unang pumunta ng Denmark at pagkatapos ay tumungo naman ng Oslo, Norway. Para makapasok ng Norway, siya ay gumamit ng identity ng isang 13-year-old na lalaki na si Adam. Si Adam ay nasa isang youth facility dahil sa di umanong abuso ng kanyang ama, ngunit siya ay tumakas sa facility na iyon. Kalaunan si Adam ay natagpuan din naman at ipinasok muli sa isang facility bago ibinalik sa Oslo, Norway. Pero sa pagkakataon na ito, ang bumalik sa Norway ay ang impostor na si Barbara. Sa tulong ng mga tunay na magulang ni Adam, pinatunayan nila na si Barbara ang kanilang nawawalang anak. Si Barbara ay nakapasok sa isang boarding school doon at umattend ng ilang buwan bago nabuko ng mga otoridad at idineport sa Czech Republic. Sa trial na ginawa noong June 2008, sinabi ni Barbara na ang kanyang aksyon ay dala lamang ng kanyang desire para takasan ang kanyang troubled life. Idininay niya na siya ay may parte sa ginawang pagpapahirap sa magkapatid at sinabi na siya ay biktima din ni Clara at Katerina. Si Clara naman ay umamin sa ginawang torture sa mga anak at sinabi pa na siya ay nasa impluwensya ng isang misteryosong doktor. Sinabi ni Clara na siya ay minanipula at pinaniwala ng doktor na ito na nakakausap niya sa mga text lamang. Ang doktor na ito ang nagbigay sa kanya ng instruksyon sa ginawang pagpapahirap sa mga anak. Sa ginawang investigasyon, nalaman ng mga otoridad na wala naman palang doktor at nang trinace ang numero kung sino ang sinasabing doktor na kausap ni Clara, lumabas na iyon ay walang iba kundi ang kapatid na si Katerina. Lumabas sa investigasyon na si Katerina ay isang miyembro ng isang religious group na tinatawag na The Grail Movement. Ang grupo na ito ay may paniniwala na ang isang tao ay maaari makapasok sa langit sa pamamagitan ng paggawa ng mga good deeds. Pero mayroon din silang paniniwala na ang mga miyembro ay maaari din na gumawa ng masama kung papatungan o matatakpan nila iyon ng mabubuting gawa. Pagdating sa disiplina sa bata, sila ay naniniwala na ang pagbibigay ng pasakit o parusa sa mga ito ay makakatulong para sila ay mahubog na maging mabuting mga tao. Lumabas pa sa investigasyon na ang leader ng grupo na si Joseph Skrilla ay ang tunay na ama ni Barbara. Siya ang unang nagpanggap na doktor na nagbigay kay Clara ng mga peking dokumento noon ni Barbara. Ang mga magulang ni Adam, ang lalaking kinuhanan ni Barbara ng identity, ay miyembro din ng religious group na ito. Si John Skrilla, ang isa sa nagpahirap sa magkapatid noong sila ay nasa cottage, ay kapatid naman ni Barbara. Ayon sa ilang report, ang grupo ay gustong palabasin na si Barbara ay isang child messiah at ang nangyari kay Clara ay para ang grupo ay makakuha ng mga followers. Mukha namang tagumpay ang kanilang taktika dahil si Clara ay sunod-sunuran sa mga utos nila. Matapos ang kanilang mga trial sa kasong child abuse at torture sa magkapatid na Ondrej at Jacob, ang ina na si Clara ay nasentensyahan ng 9 years in prison at si Katerina naman ay 10 years in prison. Ang iba mga kasama nila sa cottage noon ay nabigyan din ng kanya-kanyang karampatang sentensya at si Barbara, ang pinakaugat o dahilan sa ginawang mga karahasan, ay nasentensyahan ng 5 taon lamang sa bilangguan. Ang kanyang ama at ang leader ng kanilang grupo na si Joseph ay nag-disappear at hindi na nakita pa. Sa pagkaligtas ng magkapatid na Ondrej at Jacob, obviously, sila ang may kailangan ng sobrang kalinga. Sila ay puro galos, hiwa at pasa, at obviously ay malnourished. Ang magkapatid ay dumanas ng trauma at psychological damage at nagkaroon ng mood at developmental disorder.
Kinailangan nila muli na matutong magbasa, magsulat, kumain gamit ng kubyertos at iba pa. At matapos ng kanilang unti-unting recovery, ay muling nakasama ang kanilang ama, lolo at lola. Ang pait ng kanilang naranasan ay isang pilat na hinding-hindi matatakpan. Hindi nila sinukuan ang kanilang buhay, kung saan ang naranasang kadiliman ay ginawa nilang kanilang paghuhugutan para matapang na harapin ang anumang pagsubok pa na kanilang mararanas. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!